Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to our 3 of 5. No? Ayan. So, good evening po. Okay. Mag-good evening muna tayo sa mga participants. Good evening, Aldrin and Jasmine. And Zoe, good evening. Good evening, Allison May, Kuya Dave, Ate Angeli, good evening. And David Carrel, good evening sa'yo. Ate Malen, good evening sa'yo. And Pastor Bong, Sister Terry, good evening sa inyo. Ayan, naririnig niyo ba yung background ko? Parang may nagmumotor. Naririnig niyo ba? Thumbs up nga kayo kung naririnig niyo. Hindi po, Pastor. Hindi po rinig. Ano yan, ano? Hindi po namin naririnig, Pastor. Hindi yan naririnig. Okay, buti naman. May nagmumotor dito sa gilid sa tabi ko eh. Si Job nagmumotor. Good evening, sabi ni Zoe and Flair. Good evening po, sabi ni Kuya Dave. Good evening po sa lahat. Malinaw po, sabi niya. Sabi ni Angeli, good evening po. Okay, let's start with our prayer request and praise report. So, let's start, siyempre, sa suki ng tindahan. Suki ng tindahan. Alden and Jasmine, praise report and prayer request. Ayan, third of day. Ano ba ang inyong masasabi dyan? Praise report po. Um, nung, ano po, I think it was a week ago or a month ago, nagkaroon daw po sina-anaya ng assessment sa school. Mhm. So, mukhang kailangan po niya ng glasses and bibigyan daw po siya ng school na, Mhm. may program po yung dumating po sa school nila, parang Vision for Education. So, bibigyan po sila ng libreng glasses. That's good. Apo. So, praise the Lord po. And prayer request, yun pa rin po yung um, ating worship night on Friday. Oh. Yun lang po. Thank you po, Pastor. Salamat po. Si Ate Jasmine, copy-paste. Apo, copy paste po. Okay. Okay, let's call on. Good evening sa iyo, Ate Faye, Kuya Sai. Good evening, Lola Faye. So, let's call on Pastor Bong and Sister Terry. Magandang gabi po sa inyo. Praise support and prayer request. Nakamute po kayo, Pastor. Baka Pastor Bong, Sister Terry. Balikan natin si Pastor Bong at si Sister Terry. Tawagin muna natin si Allison May. Good evening sa iyo, Allison May. Good evening po. Praise support, prayer request. Um, Praise report po. Maganda po yung devotion ko po this morning. Mhm. And prayer request lang po is yung cramps ko po. Sumasakit yung tiyan ko. Cramps. Thank Okay. you. Dali na. Okay. Sandali lang po. Sulat ko lang dito. Alison. Cramps. Okay. Ayan, ayan. Okay. Good evening sa iyo, Kuya Dave. Praise report, prayer request. Good evening po. Maraming pagpapasalamat dahil safe and sound po lahat tayo. Si Yayu po nakarating na daw po ako sa po kanina sa Macy's. And then, yeah, the good thing about being home dad, nakita ko yung mga bata na masaya naman sila. I mean, na babantayan ko and then napagsisilbihan ko na pagluluto ko sila. They've been eating well. So, thank you po dyan. Wala sa namang sakit. Pero request ko, safety ho sa lahat.
Kasi wala naman ho tayo pwedeng hilingin eh. I mean, God has given us a lot. Mhm. Yun lang po. Amen. Amen. Okay. Salamat, Kuya Dave. Good evening, Ate Faith and Kuya Sai. Gandang gabi sa inyo. Praise support and prayer request. Hello po. Hello. Hello. Hello, Pastor Jan. Yes. May ready po kasi yung bata. Ano po, praise report ay more than 1 week na po si Baby Ambiles. 8 days na po Wow. siya. Oh, well. 8 Bilis. days. Ano po, very active naman po at po, mukhang smart siya. Kasi magaling po siya mag-latch eh. Ano Mhm. po. Ano, tsaka ano po, malakas na rin yung breast milk ko po. So, nabawasan na rin po yung pag-yellow niya. So, tomorrow po may follow-up appointment po kami sa pedia niya. So, yun, praying na maganda naman po yung maging resulta. Mhm. Tsaka, report din po yung friend ko po from UPLB. Binigyan niya po kami ng car seat na stroller na din. So, Mm. transform po sa stroller. So, mas maganda kami mag-transport at less bulk. Ganun po. So, nakakatuwa po yung provision din po ni Lord. Tapos, aside po dun sa check-up niya tomorrow, pa-prayer request din po yung healing po ni Mama. Salamat po sa pagdadasal. Tsaka yung biyahe po ni Mami sa Friday po sa Mhm. Pilipinas. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Ano po? Okay. Uh, let's call on now Teka, mag-good evening muna tayo. Good evening, Ate Rose, Kuya Vince, and Ate Mai. Kuya Manny, good evening, Ate Malen. Good evening, Angeli. Good evening. And then Pastor Bong, Sister Terry, good evening, Ate Janet, Tita Pepot, David Carell, and Kiko. Good evening sa iyo, Kiko. Ayan, ayan. So, tawagin na natin si Lola Fe. Magandang gabi po sa inyo, Lola Fe. Praise support and prayer request. Praise report po kahit na malamig ang panahon at Mhm. saka um, kung minsan yung sa Pinas na nanggaling kami unstable ang temperature, pero God has really healed me and protected us from sicknesses. Although nagkasakit ako just before we came, yet on the following day when we were supposed to come back to LA, God healed me. So I would like to, I really praise the Lord because His love never fails, and I know that He has answered our prayers for protection Mhm. uh, upon the whole LA Filnas family, Amen. protection from evil, protection from sickness, and whatever protection we need from the Lord, He grants it because He loves His children. And I Amen. really praise the Lord because whatever we need, He He gives it. He provides us whatever we need. Mhm. And my request is the same thing, yung neuropathy ko na God will completely heal me from it. And Mhm. also healing for May. Yung likod niya masakit. Mhm. It has to do with the spinal column. Yan Mhm. lang po. Thank you so much. Sulat ko lang po. Back, backache, Backache, spinal. sa spinal po niya. Yan. Salamat po, Lola Fe. Thank you po, Yes. Pastor. Yes, good evening, good evening. Okay. Magandang gabi, Rose and Yayo. Ate Rose and Ate Yayo, magandang gabi sa inyo. Pastor Ray, magandang gabi sa iyo. Okay, pakinggan naman natin ngayon si Pastor Bong and Sister Terry. Go ahead, Pastor Bong, Sister Terry. Good evening, Pastor. Good evening sa inyo lahat. Sorry, hirap ako mag-unmute kanina kaya hindi kami nakapag-respond. Okay na po. Respect agad. So, we thank God sa everyday provisions niya, protection, traveling mercies, at saka sa weather. We have a good weather today. Mhm. Malaking impact na sa
trabaho ko. So I thank God for that. And prayer request, um, provision tsaka protection pa rin, Pastor, tsaka yung um, co- continuous ministering to the needs of my father, especially for his spiritual needs ba? Bago man siya kunin, Change of heart. magkaroon siya ng change of heart. Mhm. Then yung sa anak namin na ma-soften yung heart niya na once siya bale, tawag dito, Ganon din, change of heart. change of heart. Eh, sabi ni Terry, sa ikaw. Change of heart, pastor. At saka magiging, sana, magiging more na God-fearing pastor kasi pag God-fearing yung tao, everything else will change din for the better. Ganon, pastor. And we thank God sa sinabi nga ni Bong, lahat ng traveling mercies, protection, yung grace niya for the day. Lahat ng nasa trabaho okay naman, pastor. And kasama pa rin po sa prayer yung yung magandang health din ng buong church members or even yung mga attendees and extended families and government dito at saka sa Philippines. Sana bigyan ng wisdom and discernment yung mga leaders, pastor. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Maraming salamat po. Good evening, good evening. Magbasa muna tayo dito. Sabi po dito ni Angeli, praise report po, 37 weeks na po ako, so pwede na po ako manganak anytime, meaning less likely to be in NICU po. Di ko po kasi akalain na abot ako ng 37 weeks due to my miscarriage history. Praise the Lord po. Ayan. Prayer request po, strength and courage when the time comes to give birth, which is very soon na po, and guidance and wisdom to the hospital staff, and that may everything go well and smoothly. Another request po, matanggal po ang stomach pain ni Idric. Ngayon, may slightly ache po kasi siya. Thanks po. Ayan, sulat natin to dito. Dali lang po. Angeli. Kidogs. Sandali lang po. Okay. Sabi naman ni Ate Rose and Ate Yayo, good evening po everyone, sabi ni Ate Yayo. Ayan. Sabi ni Kuya Vince, Ate Mai, good evening po, praise report. Thank God for Vince's check-up this morning. Everything went well, no need na po for any blood work kanina. He just need to finish the 2 scheduled infusions for this year. Ayan. And after that, stop the treatment as per his neurologist. To God be all the glory. Prayer request po. Protection sa ating lahat and good health for everyone. Thank you and God bless po. Sabi ni Ate Mai. So, ayan. Palitan na natin tong kay Kuya Vince. Ayan, nali lang po. Ayan. Okay. So, dako na tayo. Oops, may humabol. Sabi ni Pastor Bert, praise report po. Salamat at may work po si Sister LB. Prayer request po na continuous. Amen. Si Sister LB, mawawala na ng work si Trump. Si Sister LB, hindi. Yan. Good God's protection, sabi ni Pastor Bert. Amen. Good evening sa iyo, Pastor Bert. Puntahan naman natin si David Carell. Yan. David, Dubs, good evening sa'yo. Meron ka bang praise report and prayer request? Good evening po. Praise report. Yun po, continuous blessings and provisions ni God every day. And then, prayer request po, continuous healing po for Kay since tinaman po siya ng flu. Kahit nag-work siya, may sakit siya, pero sana ma-heal na siya completely po. Lou. Sulat natin dito. Lou. Anything else, Dubs? Yun lang po, Jay. Thank you po. Salamat, Dubs. Okay. Good evening sa iyo, Tita Peps, Lola Peps.
Ikaw na po, praise report and prayer request. Lola Peps. Ayan, medyo... Balikan natin si Lola Pepot. Ayan, medyo hindi ka namin madinig, Lola Peps. Ate Janet, good evening. It's your turn. Praise report and prayer request. Ay, nahanap ko pa po. Naririnig po ba ako? Narinig po kayo. Okay. Praise report po. Ay, salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya. Ang prayer request ko po, sana may makita pong reliever kasi magbabakasyon po ako sa trabaho. Sana may mag-aalaga dun sa alaga ko. Mhm. So, yun lang po. Marami pong salamat sa lahat. Sige pa, isulat ko po dito. Si Ate Janet. Work reliever. Okay, look. Salamat, Ate Janet. Magandang gabi sa iyo, Pastor Ray. Praise report and prayer request. Meron po ba kayo? Gandang gabi po sa inyo lahat. Good evening, good evening. Mapagpalang gabi. Ano ba sa, ano, Pastor. Bisayang magandang gabi? Maayong gabi sa inyong tanan, Pastor. Ayun, maayong gabi. Gabi, di ba? May I, gabi. Gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. Yeah, naalala ko na. Papasalamat sa Panginoon sa lahat ng proteksyon at ng blessings na binibigay sa atin. Mhm. Prayer request naman patuloy na maayos yung simbahan natin na mamayani yung peace. Amen. Tsaka sa company pa rin namin, Pastor. Yung more music. Aerotechnic. Ba't ako aerolink ng Tampo. aerolink? Bakit ako aerolink ng Aerotechnic. Aerotechnic. Siguro may naging kliyente ako, aerolink ang pangalan. Aerolink. Yeah, kasi dati kliyente ko Lufthansa sa Pilipinas. Yeah. So, thank you, Pastor Ray. Magandang gabi sa inyo. Ate Ana Lu, Kuya Mark, good evening. Kuya James, good evening. Ayan. So, meron po ba kayong prayer request and praise report? Ako po ba, Pastor? James, baka meron ka. Yeah. Ako, praise report ko, yung bumuti pa yung pakiramdam ko kasi kahapon ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko, pati yung likod ko ngayon umokay na siya. Yung pa yung praise report ko. Thank you po. Okay, sige, sulat ko dito sandali lang. James. Ayan. Okay, Ate Ana Lu, Kuya Mark, meron po ba kayo praise report, prayer request? Listening mode pala si Ana. Okay, sorry. Okay. Tita Peps, meron ka ba? Makapagsalita ka ba, Tita Peps? Okay, sige. Yung mga listening mode, pwede po kayong magsulat sa ating chat box kung meron pa kayong praise support and prayer request. Pwede po nating ipanalangin yan hanggang mamaya. Tapos pwede rin kayong sumagot doon sa ating discussion, sa mga question for discussion using the chat box. Ayun, paalala lang ulit, kagaya na sinasabi natin palagi, kapag meron kayong sensitive na sasabihin o kaya ayaw nyo madinig kayo sa recording, sabihin nyo lang off the record. Then, ipopost natin yung recording and then hindi kayo masasali doon sa recording. So, we use the recording and broadcast it to be a blessing to a lot of people na nakikinig sa atin at nanonood. Okay, magandang gabi sa iyo, Ate Darren. Sabi ni Ate Darren, good evening po. Praise the Lord sa araw-araw na provision ng Panginoon sa lahat. Prayer request po, yung patuloy sa pag-iingat at kalakasan sa bawat isa. Salamat po. Ayan, sige. Dako na po tayo dito sa ating what they call this, sa ating, dali lang po ayusin ko lang, mahina ang kalaban. Okay. Dadako tayo dito sa ating devotion for tonight. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon ay January 7, 2026. Welcome sa ating prayer and fasting.
This is our third of fifth, no, third of five ng ating pangatlong araw sa 5 araw. Alas 8 ng gabi, Monday to Friday. At syempre, sa Friday, magkita-kita tayo in person sa Wiley Chapel for our worship night or celebration of praise. Tapos na tayo sa praise report and prayer request. Pero kung gusto niyo may dagdag, pwede kayong magsulat doon sa ating chat box. Okay? Tayo dadako sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos or reflecting on the Word of God. Ating pong theme verse for tonight ay Ephesians 4:26. Be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger. Panginoon, salamat po sa gabi na to. Salamat po sa pagkakataon muli na binibigay niyo sa amin na patuloy kami natututo, lumalago sa salita ninyo at nabibless po kami sa sagot ng bawat isa kung saan meron pong pagkakataon na ma-share namin ang nasa aming damdamin at isipan. Ma-bless ang mga kasama namin sa simbahan. Ganun din, Panginoon, yung mga tao na nakikinig at nanonood, Panginoon, sa internet, Panginoon, sa YouTube or kung saan man, sa Facebook. Dalangin namin na ma-bless po sila, Panginoon, sa salita nyo ngayong gabi at sa mga aming mga sharing, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayan, ito ay prelude sa akin teaching on this coming Sunday na kung saan pag-uusapan natin ang patungkol sa anger, no? Or galit. Ayan, sabi dito ni Pablo, sumulat siya, be angry and do not sin. Okay? So, don't let the sun go down on your anger. Alam nyo, ang galit or anger itself ay hindi naman talaga kasalanan. Okay? Nako, medyo controversial yan, Pastor. Oo, totoo yun. Nakasulat sa Bible. Anger itself is not a sin. No, the Bible warns us not to sin while angry. Pwedeng magalit kasi mismo ang Panginoon nagalit. Pero ang bilin dito ni Pablo, be angry, oo, pero do not sin. Okay? So malinaw yun. Anger itself is not a sin. The Bible even warns us not to sin while angry. Kasi ang anger ay God-given emotion na dinesign ng Panginoon para mag-serve as signal na something is wrong. So nararamdaman natin yung anger kasi ikinabit ito sa atin ng Panginoon para gamiting signal, warning signal, para malaman na may mali, may kasalanan na dapat lumabas at maituwid. The question talaga, ang tanong, is not whether we feel anger, but what we do with it. Okay, yun yung tunay na tanong. The question is not whether we feel anger. Talaga mararamdaman natin yung galit. Wala pa taong kilala na hindi nagalit. Ano? But ang question talaga is what we will do with anger. Alam nyo, theologically, anger reflects something of God's nature. No, kung titingnan mo siya theologically, even ang Lord, meron siyang nature na nagagalit. Bakit? Kasi bakit? Galit siya sa kasalanan, di ba? Galit siya sa injustice. Galit siya sa oppression. So, ang tawag doon, righteous indignation or holy anger. Kasi may dalawang klase ng anger o dalawang klase ng galit. Una, yung righteous indignation. Yun yung tipong tinaob ni Jesus Christ, yung mga yung hinampas niya ng whip, yung mga tables. Kasi ginawang marketplace yung kanyang tahanan, yung kanyang temple. So, nagalit siya doon sa kasalanan, no? Righteous indignation. Anger yon. Pero hindi siya nag-sin. At yung isa naman, yung very familiar tayo, yung sinful anger. Yun yung madalas na-experience natin. Yun yung dalawang klase ng anger. Ngayon, pag dinifferentiate mo sila, ang righteous indignation or righteous anger or holy grief, no? It mourns sin's damage. Nakafocus siya doon sa pagkalungkot ng Panginoon o ng mga Kristiyano
doon sa damage na ginagawa ng sin. At ang righteous indignation, it seeks restoration. No? Samantalang ang sinful anger, it seeks revenge. Okay? It seeks domination or even self-protection. So, yun yung difference nila. No? At saka isa pang dalawang difference nito, ang righteous indignation, it builds up relationship. Ang sinful anger, it destroys relationship. 'Di ba? Ang righteous indignation, spirit-led, no? Dahil nilid ka ng Lord, no? Magalit ka doon sa kasalanan. Halimbawa, I remember preaching ng isang pastor. Sabi niya, galit na galit siya dahil pinamukha sa kanya ng Lord yung pagbabasa niya ng Playboy magazine kasi those were the time na porn magazine. Yun yung pinaka-porn version noon. Mahirap hanapin ang porn noon eh. Kailangan bumili ng Playboy magazine o whatsoever, comics. Sabi niya, galit na galit siya doon sa ginagawa niya kasi nang pinaramdam sa kanya yung righteous indignation ng Panginoon, it was spirit-led, sinunog niya lahat ng Playboy magazines niya. So it builds a relationship. Samantalang yung sinful anger, it destroys relationship. No? Flesh-driven. No? Iba, galit na galit ka sa kapwa mo, no? Ang gagawin mo, lalo mong sisirain yung relasyon mo, lalo mong sisirain yung tao, no? Pagsasabihan mo ng masama, flesh-driven yon, hindi yon spirit-led. Well, you can claim that it's spirit-led, but it's actually flesh-driven. Depende sa prutas. Kasi ang diferensya ng mga prutas nila, ang fruit ng righteous indignation, it fuels advocacy. It fuels peacemaking and restoration. No? Yun yung galit ng Panginoon na towards restoration. Nung nagalit siya kay David, no, yung righteous indignation na pinadaan niya kay Prophet Nathan, ang gusto niya, peacemaking, i-restore si David, hindi para patayin si David. Samantalang yung sinful anger, it produces bitterness. Ang gusto nito, parang yung sinful anger yung because of envy and pride, yung sinful anger ni King Saul kay David, it produces bitterness. Gusto niyang patayin si David. Siniraan niya si David, no, sa buong Israel. Hinabol niya, gusto niyang patayin, no. Sinful anger produces violence. Sinful anger produces division. It fuels division, no? Hinati ni hari kasi yung mga tao, yung tens of thousands praising David, then pero yung thousands praise King Saul. Nung nakita ni King Saul yun, parang nako, no? Nagkaroon ng division, nagkaroon ng kampihan kasi because of sinful anger. Now, sa gabi na to, ang tanong natin, when you last felt angry, nung the last time ka na nakaramdam ng galit, was it holy grief or self-focused rage? Was it or righteous indignation or what they call this, or sinful anger? At follow-up question dyan, what did the fruit of your response reveal? No? So for example, nagalit ka doon sa kapatid mo, no? Kasi hindi kayo nagkasundo doon sa negosyo. Yung galit mo ba na yon, matatawag mo na holy grief or righteous indignation? Or matatawag mo na self-focused rage dahil palagay mo dinaya ka niya, ginawa mo, sinira mo yung kapatid mo. Tapos ano naging prutas ng response mo? What did the fruit of your response reveal? Di ba? Nasira ba yung relasyon nyo? Nabuo ba? No, so ikaw, depende kung ano yung gusto mong i-share. Okay. Simula tayo, siyempre, sa letter A, Anastasio. Ayan, sa unang-unang nag-join sa ating ano. Good evening, Aldrin and Jasmine. Magandang gabi sa inyo. Yan, mag-share naman kayo sa ating unang tanong. Go ahead.
Good evening po, Pastor. Good evening. Ano po most of the time, when we feel anger, sometimes, kami po mag-asawa, we just talk about it. Kunwari, may samaan po ng loob between us and another family, ganun. So we talk about it, we just pray, pray po talaga. Pray, and then, hindi na po namin ginagawang big deal. Pero, another example naman po, Pastor, like, with our children, like, if they make a mistake, we do it with love kasi we want to correct them and we love them and we don't want them to mag-continue sa pagkakamali. So we do it with love, we explain bakit kami nagalit and what's the consequences if they continue on doing this. So we try to explain to them, oh, this is an opportunity to learn something. So pray about it. What is God? Why did God allow this? What is God teaching you? And maayos din ang lahat. So yun po, Pastor. Kasi po ang fruit of the Spirit is also self-control So part ng fruit of the Spirit is self-control, kindness, gentleness, love, joy. Dapat nakikita pa rin po sa atin yung fruit of the Spirit. So yun po, Pastor. Thank you po. Yun yung holy grief, no? Kasi ang rebuke kasi ayaw mong maranasan ng tao yung mawala maano siya ng landas di ba? So kaya you're using holy grief sa mga bata. Galit ka, pero galit ka sa kasalanan, hindi dun sa kanila, di ba? Ayaw mo silang mapariwara, di ba? And yun, maraming maraming salamat. Okay. Teka, basa muna tayo dito bago tayo magtawag ng iba. Okay, sabi dito, sabi ni Pastor Bert, prayer and provision for the coming mission possible. Sabi naman ni Kiko, magandang gabi po sa lahat. Praise report, salamat kay Lord sa blessing and good health. Prayer request, traveling mercy ni Papa, pagpaulik po dito sa Canada, sa Pilipinas. Sorry, sa US, galing Canada. Sa January 17, salamat po. Sabi naman ni Ate Annalou, praise report, thank you Lord. Faith coming home tonight from DC. Prayer request, God's continued guidance sa buhay ni Faith, ni Vince, and ni Shiloh, and ni Matthew. And sabi naman ni Ate Pepot, prayer request, makakuha na po ng schedule for my therapy on my both knees and healing po, protection of Hazel sa 3-day shoot sa Cavite, and good health for baby Caleb and Faye. Okay, sige pa, ipananalangin natin yan. Next, to answer the question, tawagin natin si Faith and Sai. Good evening, Faith and Sai. Pakicheck yung microphone. Hello po. Yan, good evening. Po namin yung anger kasi Medyo napuputol-putol, Faith, yung ano mo. hello po. Pag nagsasalita ka, napuputol-putol siya ng bagya. Ito po. Kanya, sige. Okay na. I think po yung sa amin, ako na lang po muna, inisip ko, yung last time po na nakaranas po ko ng ganyan. Hindi naman po siya talaga yung galit na galit. Pero yung parang may righteous anger, yung pag nanonood po ng news, tapos makita mo yung news on corruption, yung poverty, yung binabaha sa Pilipinas, ganyan. Tapos makita mo yung news ng pagnanakaw, ganyan. So, tapos yung road rage, yung parang ang bilis-bilis lang pong pumatay ng tao over traffic. So, I think yun po yung last na naramdaman ko po yun. Pag nanonood. Mahilig po kasi kayo manood ng balita pa rin po sa Pilipinas. So, nakiki-update pa rin po kami doon. So, ayun din po, pinagdadasal po namin yung lagay ng yung situation po doon na yung justice talaga ni Lord. Tapos inisip na lang po namin na, sige, makatakas kayo dito, hindi naman kayo nakakatakas sa paningin ng Panginoon. So,
Ayun po, yun po yung sa amin. Ano ka pa na rin? Yun daw po, Master Jeff. Yeah, yung tipong binaha, no? Na binaha isang bayan sa ano ba yun? Sa Visayas ba yun? Sa Cebu. Tapos hindi nagamit yung flood control, no? Talagang nakaka ano yun, ano? And gusto mo kasi may mabago eh. Kaya nararamdaman mo yun. Siyempre, bilang kapwa Pilipino, panalangin ang sandata mo. Diba? So linawin ko lang, sa iba't iba pang mga relasyon, ano? Pwedeng magkaroon ka ng anger sa sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, kasamaan mo sa trabaho, kasamaan mo sa church, sa kapitbahay mo, sa ex mo nung high school, sa alam mo, madaming mga iba't ibang klaseng relasyon kung saan natin to pwedeng maranasan. Okay? So maraming salamat, Ate Faith and Kuya Sai. Good evening, good evening, Alison May. It's your turn. Hello po. Good evening. Para sa akin, parang, I guess both po, na there was a time na pag sobra, let's say, it feels unfair na yung ginawa nung taong yon. And then I try to give a lot of, ano yung tawag doon? Benefit of the doubt. And then things turned out to be real na napaka-unfair ng person na yun. Minsan nadadala po ako ng inis, buwisit, frustration, na nakakatulala na grabe yung ginagawa nila. But at the same time, na parang naisip ko na wait, parang nagiging self-righteous na ako, di naman ako perfect din. Even if ganon yung ginawa nila, I am also still a sinner. And God was merciful to forgive me. So from that, it turns into a prayer. It turns into humbling oneself and then surrendering it to the Lord yung nararamdaman ko po. And then I think the fruit of it, syempre nung una po if I keep all the rage inside, it makes you feel uneasy. You don't have peace of mind. Um, Puno ka ng bitterness. And you might even say something that is not good about that person. But in terms of surrendering it to the Lord, it helps preventing further outbursts, or further bitterness to be spread around, or to even let other people know what's happening, or preventing your garbage to yung mangamoy pa even more. So the Lord helps neutralize it, and then helps us give it helps me to have peace of mind through the Lord po. So yun po yung akin. Ganda yun, ano? Pagka holy grief or righteous indignation, mabango. Pagka self-focused rage or sinful anger, parang sabi mo nga, basura or trash nangangamoy. No, magandang ano yun, ano, parang kumbaga pag-differentiate sa kanilang dalawa. Kasi yung isa, para mabuo yung relasyon, yung isa pawasak eh, parang ganun. So, kumbaga parang nga namang basura nangangamoy, parang ganun. Salamat, Alison. Magandang gabi. It's your turn. Good evening sa'yo, Kuya Dave. Meron po ba kayong i-share, Kuya Dave? Yun po, meron po naman. This was, okay, yung sa akin, just like Alison, pareho po. Yung pinaka-recent ko, syempre sa mga bata, if they're not doing anything na acceptable, nagagalit ako. Pero it's because I wanted to correct their mistakes. Or yung maling mindset nila, gano'n. Yung years back,
Actually, I just wanted to share this. I shared this with a lot of the guys at church. Na there was one time my coworker ako na he did me wrong talaga. He crossed me really bad. And to the point na I was so angry that I actually held my grudge for months. Hindi ko na ho nabilang kasi sobrang tagal. Ganun katagal. And I must have killed the guy in my head 1,000 times in different ways. And, you know, hindi ko alam bakit hindi ko mapalagpas yun. And I think it was just a really big injustice na ginawa niya sa akin. But then, ako lang din ho yung napagod. Ako lang din ho yung lagi nagkakasakit. Kasi holding that grudge, hindi ako nakatulog. And every time I would see him at work, hindi ako nakafocus dun sa task ko. So, I don't recall na may week na hindi kami nakikita. So, it's really eating me up from the inside. Although alam ko, there was only one time na nilapit ko, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Alisin niyo na lang yung galit sa puso ko. Kasi it was really hard to bear. And hindi naman siya instantly nawala. But then I chose to just submit na, Lord, tulungan niyo ako, hindi ko na kaya i-hold yung grudge. Parang nag-fade lang. In few days time, nag-fade. And I believe it was just only one prayer na ginawa ko. But then, of course, you know, ang dami ko ng kasalanan, sabi ko ba, thou shalt not kill. Ang dami ko na napatay nung few months na yun in my head. And I don't think anything is worth it kung talagang we will just live the biblical way na yung mag-hold tayo ng grudge. And then, di ba sabi, don't let the sun go down na may galit ka sa puso mo. Yes, kasi what if you never wake up? You know, punong-puno ka ng kasalanan. E di pagbangon mo, mainit na. E di, pasalamat na lang din ako. Hanggang ngayon, nandito pa ako and I have repented on those sins na basically murder ko talaga. Kasi talagang hindi ko alam kung bakit ako nag-hold ng grudge ng gano'n. And just like in, you know, yung any anger, yes, magagalit ka. Minsan may mga drivers na wala sa katwiran, but then, kagaya nga nung sinabi ni Allison, sino ba naman ako na mag-judge? Makasalanan din ako. Baka mamaya may iniisip na yung tao. Kagaya po na sinabi niyo the other day, or yesterday po, na may pinagdadaanan. So, ganun na lang po. Pinalalagpas ko na lang kahit na medyo mabigat ang ginagawa sa akin ng ibang tao. I just let it slide. Nagpapasuggest ko na lang po. Yun lang po. Alam mo, pwede nga yun, ano, na pwede nga na yung madami na tayong pinatay sa isip natin. Yeah. That's very possible. Alam mo yun? Kasi, ano akala natin yung pagpatay, yung physical killing, no? Yung physical na pagpatay o pagkitil ng buhay. Pero yung bang pwede mong patayin yung tao sa isipan mo, sa pamamagitan ng galit mo at kung ano-ano ang Hindi. mga wini-wish mo sa kanya, di ba? Kulang na lang Nakakatakot, Pastor. kulang na lang ipakulam mo, di ba? Ay, hindi ho, Pastor. Lahat na yata ng posibleng ikamatay ng tao nangyari na. So, thank you. Hindi ho nakakatakot. Salamat, Kuya Dave. Ayan, at that was a good insight. Basahin muna natin dito, sabi ni Ate Zoe at Ate Flair. Good evening po sa lahat. Napansin ko na pag may anger po, usually it's uncontrolled. Para po siyang biglaang emosyon na umaapaw na lang agad-agad. Nare-realize ko po na madalas po na ang anger ay mostly unstable emotions. Mahirap man aminin pero minsan ang righteous anger nahalo na rin ng selfish anger. Oh, yun minsan na ano yan eh. Ano yun, nagkakaroon ng
parang confusion. Yeah, sabi niya dito, dahil sa panahon na mas nagiging gray na ang moralidad ng mundo ngayon. Oh, tama yan. This made me realize na I need to repent to the Lord because anger has such a thin line between good and bad, especially that I am a sinner. Raising up the frustrations to God is hard, pero nararapat po ito para ma-separate natin ang unreliable emotions from the concrete and clear fruits of the Holy Spirit. Ayan, maraming salamat, Ate Flair and Ate Zoe. Alam niyo, may punto yung sinasabi ni Flair and Zoe na minsan kiniklaim natin na holy grief or righteous indignation na we're for God's righteousness, morality, for holiness, and blah, blah, blah. No? Pero the way you say things, the way you, alam mo yun, ipakita yung galit mo, araw-araw, nagagalit ka, araw-araw, hindi nakikita yung fruit of the Holy Spirit sa'yo, laglag lahat ng prutas mo. Eh baka naman kapatid, self-focus rage yan, hindi yan holy grief. Di ba? Pwede mo sabihin, nako talaga tong kapitbahay ko na to, talaga mga immoral to mga to, yan. Keso ganyan yung mga yan, nagda-drugs yung mga yan, o whatsoever, nagbebenta ng drugs yan, or whatsoever, nagwe-wetting yung mga yan, nagli-live-in yung mga yan. Kumbaga, pwede mong madami kang i-accuse doon sa kapitbahay mo na sinasabi mo, kaya ako naman nagagalit ako dyan kasi holy grief to, righteous indignation para sa Panginoon. Pero teka lang, no, kung puro galit, every day, eh baka self-focus rage na yan, sinful anger yan, di ba? Kaya nga may gray area, sabi ng mga paharilyaga. Okay, maraming salamat. That was a good insight. Okay, maraming salamat. Good evening, good evening. Sino pa ba ang hindi natatawag? Pastor Bong, Sister Terry. Nakamute po kayo. Pastor Bong, Sister Terry. Yan, balikan natin si Pastor Bong at si Sister Terry. Good evening sa iyo, Trixie. Ayan, kaka-join ni Trixie. Tawagin mo natin si Ate Janet. Ate Janet, good evening po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Rage. Actually, lumaki po ako sa pamilya na parang ang daling gumawa ng galit. Konting bagay, galit na, taas na ng boses. So, nung makakilala po ako sa Panginoon, pinili kong maging mas mahinahon. Kasi, pag yung galit kasi, ang tawag doon, yung dinagdagan mo ng dinagdagan, ang hirap na niyang pigilin. Pagka sa isang spark, dinagdagan mo pa at dinagdagan, ang hirap mo na siyang patayin yung apoy, kumbaga. So sa akin po, nung makakilala ako sa Panginoon, I really chose to not to be angry. Maski po sa bahay, gagalit nga yung mga anak ko, galit yung asawa ko, pero ako cool lang ako, chillax lang. Kasi ayoko pong magalit. Kasi pag nagalit ako, baka hindi ko mapigilan yung sarili ko, mas marami akong masabi na hindi maganda, na hindi ko na pwedeng bawiin. Kaya ang ginagawa ko po, gaya na sinabi ni James, sabi ni James sa James 4:1, sabi niya, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your own desires that battle within you? You desire, but you do not have. So you kill, you covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. So, yun po ang aking ginagawa. Alam kong merong ganong tendency, so I would rather not to give in dun sa anger ko, but rather I will just go to God in prayer and in His Word po. So, yun lamang po ang sa akin, Pastor. Marami pong salamat. Amen. Team verse natin yan last Sunday, yung James 4. Okay. O nga naman, no? Kasi kapag inano mo yung sarili mo, baka ikaw pa yung matrigger, no? Tapos hindi mo mapigilan yung sarili mo, di ba? At usually, yun ang... Kaya naman minsan, we chose not to be near to those people who are so full of bitterness and anger. No, not because kumbaga, we are
parang better than them or whatsoever. You're protecting yourself, no? Kumbaga, not for them na saktan ng damdamin mo at makulkul ang iyong puso at ikaw ay tuluyang magalit at hindi mo na makontrol yung sarili mo. You should also protect yourself na wag pumunta sa ganun. Sabi nga ni Ate Janet, piliin mo na lang wag magalit. Ayan. Salamat po Ate Janet. Magandang gabi po. Kayo po, Kuya David, Dubs, good evening. Meron ka bang gustong i-share? Di po kasi ako nagagalit, Pastor. Pero, Amen. joke lang po. Ganun din po ako kay Tita Janet. Parang hindi naman ako palaging magagalitin or what. Parang mas always kong pinipili na keep my cool. Katulad nung devotion namin ni Pastor Rave nung isang araw. It's better to keep your cool when something arises before you act or say on something na hindi mo na mababawi. And yun po, sobrang relate din dun sa shinare ni Tita Flair. Ganda po yun na, ayun nga, na yung kapag nagalit naman, parang hindi na nakokontrol dahil dun sa height ng emotions. So, kaya babalik po tayo na parang i-remind yung sarili natin na, uy, pause muna ako saglit or magbilang ng 10 seconds bago ako magsalita or mag-decision kung ano yung sasabihin po. So, yun lang po yung sa akin. Amen. Oo. 5 to 10 second rule. Bago ka mag-reply, di ba? Pause ka muna para pampababa ng tama. Di ba? Mahirap kasi baka magkamali na sasabihin. Amen. True. Okay. Lola Fe, good evening. Meron po kayong gustong i-share? Okay, good evening sa lahat. Good evening. Ako na hindi ako magalitin na tao. Mukha nga, Ah, Lola Fe. Takot pa ako sa away Matakot ako sa mag-a-argue. Pero mayroon akong hindi makakalimutan nangyari sa akin dito sa bahay. Ah, One morning, paglabas ko I was watering the garden. Tapos, doon sa gazebo umupo ako. Nagbasa ako ng Bible. I used the Bible of my late husband. And when I came inside, I left the Bible open because my intention was to go back and read further. Pagbalik ko, nako, basang-basa sa tubig because somebody used her hose, tapos na siyang nagdilig ng mga halaman niya. I don't know for what reason that she used her hose again and spread the water there and wet the Bible. So, in a case like this, I don't think no one could bear, to see that a beautiful Bible, as good as new, looking as good as new, and remembrance ng late husband ko, siyempre magagalit. So I really was very angry and my heart was really doon sa Bible ko na sayang na sayang. So I talked to the person, mataas ang boses ko konti kasi sa inhis ko at saka nahihinayang ako doon sa Bible. Tumaas ang boses ko konti but hindi ako tao yung nagmumura talaga. So I said, I told her why my heart was broken for what had happened, for what she did. So, galit na galit ako talaga na worried at the same time, a mixture of worry and paghihinayang doon sa Bible. So, sa buong araw na yun, masakit ang loob ko talaga. I was not contented not to talk to this person again. So, pero galit na galit ako. So, in the evening, I prayed to the Lord for help. Doon sa madaling araw,
gumising ako, I prayed hard to the Lord, and I recited some scriptures to fill me with the Holy Spirit, to calm down my anger, and to prepare me. To give me wisdom, for God to give me wisdom as how I should approach this person again. So, nag-feel muna ako ng Holy Spirit of the Lord, His power and His wisdom. And I confronted this person again. But most that I said was for her or for this person to be more understanding, to be careful, to respect the property of other people, because she saw the Bible, but I don't know for what reason she did it. So, inulit ko, sinummarize ko lahat yung dapat kong sasabihin sa kanya. And from that time on, nag-change din siya. And I asked the Lord, thank you, Lord God, because I prayed for your help. You gave me wisdom. And then in my prayer, I said, before I faced her, I said, Lord God, this day is going to be a day of victory for me, because you will help me and give me wisdom and put the right words in my tongue in facing this person. So ganon, na-liberate ako. And I know that I had not sinned, because I have never spoken a bad word. I was never arrogant to her. And I used the word of God. And I asked Him to help me and give me the right words to say. And she reformed. Ganun lang po. Thank you. Amen. Salamat po, Tita Fe. Tita Pepot, meron po ba kayong gustong i-share? Iwasan mo na lang para wala nang gulo. Minsan sa trabaho naman inis lang eh. Parang ganon. Yung may makikita kang iba na, alam mo, yung may mga tao kasing tipong, anong tawag nun? Yung akala mo masipag pag nandiyan yung amo. Tapos pag wala na, wala rin. Parang ganyan. Pero may mga yun may inis ka doon eh. I'm not sure if it's considered anger, pero marami sa trabahong ganun eh. Ako from 25 years ago dito sa US dami kong nakikita mga taong ganun. Kaya lang hindi kung baga sa kung hindi kayong tipong ganun, kung may inis ka, pabayaan mo na lang. Trabaho ka na lang sa'yo para hindi ka mainis. Huwag mo na lang pansinin. Pag pinapansin mo kasi, lalo kang maano kasi lalong magkakaroon ng kumbaga sa sama ng loob. So, dapat yung mga problema sa ganyan, yung naiwasan mo na lang. Tsaka, huwag mo nang palipasin ng kinabukasan. Matuto kang ang tawag nun, mag-let go na lang para makakatulog ka na maayos. kung hindi, di ka abutin ka ng 2:00 na umaga, kaiisip pa, sir. Tama. Okay. Yun lang po. Actually, tama yung sinasabi mo, Pastor. Wag mong, meron kasi mga ganun talaga na klase ng tao na minsan hindi sila makontento dahil sa sobrang galit nila, hihiyain ka nila. Family reunion, hihiyain ka, mga ganun. O kaya sa opisina, merong Christmas party, hihiyain ka, di ba? Ngayon, ang uso ngayon, yung hihiyain ka sa Facebook. Di ba? Yung mga ganun. O, ang pwede mong gawin, wag mo namang i-unfriend, pero pwede mo namang i-unfollow. Di ba? Para hindi mo na makita yung mga sinasabing masasakit sa'yo. Kasi, pag hindi mo siya binigyan, tama yung sinasabi, pag hindi mo siya binigyan ng audience, bali, wala lahat ng sinasabi niya kasi wala naman nakikinig at nakakabasa, di ba? Yeah, So, titigil din yan. no, kasi kumbaga, ano yun eh,
yun yung adding fuel to the fire, di ba? Kumbaga, wag mo nang patulan, di ba? Tumahimik ka na lang, lumayo ka na lang para kasi naalala ko lang meron akong kaibigan na yung kapatid niya, no, na nasa Pilipinas, medyo nagkukulang financially. Tapos, nahihiya naman humingi sa kanya ng tulong. Pero yung asawa ng kapatid niya, yun yung parang sobrang makulit, no? Tapos ang ginagawa nun, nagpo-post doon sa wall niya, sa Facebook niya na, oy, kumbaga yung kapatid mo, nakakalimutan mo na dito. Ganun, ganun. Hindi niya naman, ano yun, kumbaga parang hinihiya siya na parang wala kang kwenta, ganda ng buhay mo dyan sa abroad. Pero, no, kumbaga napakasakit nun, ano. Ang sabi ko sa kanya, eh, huwag mong hayaan na ilagay niya sa wall niya yun. May mga pamamaraan na pwede mo siyang i-report sa Facebook or i-block mo siya para hindi siya makapag-post doon sa ano mo or baguhin mo yung setting mo para hindi ka mapaya sa social media friends mo, sabi ko sa kanya. Kasi kapag hindi mo binigyan ng stage ang tao na yan, kahit na anong galit niyan or sama ng loob sa niyan at masakit na sinasabi niyan, bali wala, parang sa hangin lang. Tsaka lahat yun, sabi ko sa kanya, magba-backfire sa kanya yun. Bless ka ng Panginoon and then sa kanya magba-backfire yun. So, yun, no. Kaya wag tayong patola. Okay? Kapag kami mga nagagalit sa inyo, huwag kayong patola, di ba? Huwag kayong patol ng patol. Ayan, so sabi dito ni Ate Rose and Ate Yayo, good evening po everyone. Ako po, kung titignan ko po yung dating sarili ko, mahaba ang pasensya ko. Pero pag napuno po ako, sobra naman ang galit ko. At di agad po naaalis basta-basta ang galit ko. At pag alam ko po na nasa katwiran po ako, talagang ilalaban ko kahit anong mangyari. Masasakit na salita lalabas sa bibig ko na di mo na realize na di mo na ang nasabi mo na at nakasakit ka na po sa kapwa mo. Nung nakilala ko po si Lord, natutunan ko po na mas habaan pa ang pagpapasensya. At bago magbitiw ng salita, ay mag-ingat po. Salamat po. Lord, teach us to be humble po, sabi ni Rose Yayo. At hindi porke di ka po kikibo or papatol, ibig sabihin natalo ka na. Natalo ka na po sa laban, kundi ikaw po ang nanalo. Kasi gumawa ka po ng mabuti at sumunod ka sa utos ni Lord. Amen. Sabi naman ni Ate Darren, ako po, Pastor, pag sobrang galit, ako po, Pastor, pag sobrang galit po ako, yung response ko po ay pinipigilan ko ang sarili ko. Mas gusto ko na walang masasabi muna at lalayo. Hanap ng space, mapag-isa hanggang sa kumalma ako. Mahirap na po kasi pagsabayan mo yung galit mo at yung mga iniisip mo na gusto mo gawin. Struggle lang po na gusto mo magiganti or like gusto mo rin siya sigawan. Pero thank God na nangingibabaw yung small voice, yung Holy Spirit, not to say anything or to do something bad sa kagalit mong tao. Ayan. Si Sister Rose po yung nagsalita kanina. Thank you, Ate Darren, and I agree with you. Ayan. At hayaan mo mamayani ang Holy Spirit. Ayan. Pastor, Apo, sige po. Lala. I have this scripture that I really love, Mhm. and I read this scripture when there is a temptation like that. It Mhm. is in Proverbs 20, verse 3. It says, avoiding a fight is a mark of honor. Mhm. Only a fool insists on arguing. Mhm. So, when I read this, kung halimbawa galit na galit ako talaga, pero bihira lang ako magagalit, Pastor, Mhm. kasi yung hindi naman ako magalitin, but this scripture really means a lot to me. It calms me down. It helps me calm down. Thank Mhm. you, Pastor. And this is good for all of us. Proverbs 20, verse 3. Yeah, Pastor, thank you. napakaganda po ng sinabi sa Proverbs, only a fool insist of arguing. On Ayan. arguing, So, yeah. kapag di ka tinatantanan, araw-araw kang binibira sa Facebook, tandaan mo,
only a fool insist on arguing. Kaya huwag kang patola, huwag kang papatol, di ba? At mabuhay ka ng malaya at masaya sa Panginoon dahil prutas pa rin ang pinagbabatayan. Ikaw ba'y umuunlad sa spiritual life mo? Ikaw ba'y umuunlad sa ministeryo mo? Ikaw ba'y maganda ang pamilya mo? Ikaw ba ay merong prutas na nakikita, no? At nagiging kapaki-pakinabang ka sa mata ng Diyos? O ikaw ba ay punong-puno ng galit? Ikaw ba'y araw-araw ay naninira? Ikaw ba'y araw-araw na naninira? Ikaw ba ay, kumbaga, only a fool insists on arguing. Sabi sa Proverbs, sabi ni Lola Fe. Ayan. So kapag ka ginaganon ka ng dati mong ex na girlfriend pa nung high school, hanggang ngayon, kinukulit ka pa or yung nangutang sa'yo sa Pilipinas o yung kapitbahay mo na inggit sa'yo o yung nakatampuhan mo na kasama mo sa trabaho, kahit sino pa man yan, huwag mong patulan. Kasi only a fool insists on arguing. Yan. So, huwag tayong patola. Okay. Last na lang dito. Ayun, sabi ni Ate Trixie, for me po, kapag nakaka-feel po ako ng anger, I try to pause and breath for a while. Kasi po, when we are at the peak of emotion or rage, kung ano-ano po masasabi natin, we can take away the words once we said it. Kaya po, it's important na we control our anger. Huwag po hayaan na madagdagan pa yung level ng anger. Mahalaga din po na ipag-pray po natin and isurrender lahat ng nararamdaman natin, especially yung anger. And with this, magkakaroon po tayo ng peace of mind and mawawala na yung bigat or sama ng loob sa tao. Once we learn how to control our anger, we reflect on God po to be gentle and have longer patience. No, we can learn to focus not on anger but on reflecting how my anger will affect that person or people. Ayan. Kaya sa marami pang kasunod na learning about how to handle anger, no? Sa Sunday, no, ang ating title ng ating Rust in the Heart, no? Kalawang sa puso. Yan, ang anger kasi ay kalawang sa puso. So, yan ang pag-uusapan natin ng sermon natin sa Sunday, karugtong itong pinag-usapan natin na to. So, tayo po'y dumako sa panalangin sa ating pagbubulay-bulay. Tapos na po tayo at dadako na po tayo sa ating panalangin. Hallelujah! Salamat Panginoon. Salamat at tinuruan nyo kami ngayong gabi kung paano i-handle, Panginoon, ang dalawang klase ng galit. Una, yung galit na nanggaling sa inyo, righteous indignation, kung saan it builds a relationship. It promotes unity. At iwasan po namin yung selfish rage, no? Yung self-focused rage or yung sinful anger na kung saan ang gusto ay mag-divide, makahati, makapanggulo, makapanakit ng damdamin. Panginoon, maraming salamat dahil nililinaw mo sa puso namin na ikaw ang dapat namin tularan. Tinataas sa aming Panginoon si Ate Janet sa gabi na to na tulungan niyo po siya makahanap ng reliever po sa work niya para po makapagbakasyon siya. Ganun din po si Kay, Panginoon, asawa ni Dubs, Panginoon, na pagalingin niyo po siya sa kanyang flu. Ngayon na season of flu, Panginoon. Ipuin niyo po siya at pagalingin niyo po siya in Jesus' name. Ganyan din po, Panginoon, tinataas sa amin si Angeli, bigyan niyo po siya ng strength and courage, no? Kapag ka po dumating na yung panahon na kung manganganak na siya. At guidance and wisdom po sa hospital staff at nawa ay everything will go well and smoothly sa kanyang panganak, Panginoon. Tinatasin namin, Panginoon, si Idric na meron pong slight stomach ache. Pagalingin niyo po siya, hipuin niyo po siya in Jesus' name. Tinatasin namin, Panginoon, naalala namin sa aming panalangin si Ate May Acosta. Meron po siyang backache because of sa kanyang spinal. Dalangin namin na hipuin niyo po ito, pagalingin niyo po in Jesus' mighty name. Lord, we also lift up to you, Allison, yung cramps, Panginoon, na naroon niya sa kanyang tiyan, Panginoon, ay hipuin niyo at pagalingin niyo po ito, Panginoon. More business, Panginoon, para sa Atro Technique. Maraming business transactions, negosyo,
Kayo po, Panginoon, na humipo sa kumpanya na to at patuloy niyo pong i-reveal yung sarili niyo sa lahat na nagtatrabaho doon. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mga members namin sa La Filnas na nagtatrabaho doon para maging isang ilaw at asin sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Aerotechnic. Tatasin namin, Panginoon, si Margarita, ang apo ni Ate Daisy, na mainom niya yung tamang medication para sa kanyang cholesterol, Panginoon. At tinataas ko rin yung ubo ko, Panginoon. Dalangin ko na mawala siya in Jesus' name. We pray also, Panginoon, traveling mercy sa lahat ng mga drivers namin, lalong-lalo na yung mga kabataan. Ingatan niyo po, Panginoon, lalo na sa malamig at madulas sa panahon. Sa winter time ngayon, Panginoon. At tinataas namin si Ate Evelyn na magmumula sa Japan, na sana po ay ma-approve para po makabisita niya yung kapatid niya si Kuya James at mga pamangkin niya, sina Tyron at CJ dito sa US. Positive, Panginoon, na application at ma-approve siya, Panginoon. We also pray for Vince, Panginoon, na matapos yung dalawang schedule ng infusions niya for this year. At maraming salamat sa mga magagandang resulta ng kanyang pagsisiyasat sa kanyang kalusugan, Panginoon. Salamat kay Lola Fe, Lord God, dahil pinapagaling mo, Panginoon. Iipon niyo, Panginoon, yung nerves niya sa yung damaged nerves niya, Panginoon, sa kanyang legs, yung neuropathy. Dalangin namin, Panginoon, na hipuin niyo po ito. Pagalingin niyo po siya in Jesus' name. We also pray lahat, Panginoon, ng good health para sa lahat ng members namin. Wala na po magkasakit, gumaling lahat, makompleto po kami sa Sunday, sa Biyernes at saka sa Sunday. Magpuri po kami ng masaya at may laya sa inyo, Panginoon, nang walang galit at punong-puno ng pag-ibig sa puso at kababaan ng loob. Dalangin namin, Panginoon, si Ate Rose at saka si Ate Yayo. Tulangin namin yung puyat, pagod. Pawiin niyo po, Panginoon, na palitan niyo po ng pagpapahinga sa inyong presensya. Dalangin namin makita rin sila ng church dyan sa Washington, D.C. na pansamantala kung saan sila pwedeng magsimba para po hindi kapalit na pansamantala na nami-miss nila ang LA Philnas, Panginoon. At we pray also for James, for Daddy Tony, kay Ate Terry, ng complete healing sa mga nararamdaman nilang karamdaman sa mga panahon na to. Kaya taas namin si Medalyn Polancos na healing at sa kanyang blood transfusion na maging matagumpay at i-provide mo yung financial needs niya, Panginoon. We pray also sa mga blood work results ni Marla May na maging negative lahat at maging maayos ang kanyang kalusugan, Panginoon. We pray for successful worship night sa Biyernes na kung saan kami excited magtipon-tipon, Panginoon, upang purihin ka at manalangin sa iyo. We pray for sa Daddy, Panginoon, ni Pastor Bong. We pray for ma-soften niyo yung heart niya, yung magkaroon siya ng change of heart, ganyan si Karen, Panginoon, magkaroon ng encounter sa inyo, maging God-fearing, Panginoon, maging more closer sa inyo, Panginoon. And we speak of healing din para kay Daddy ni Pastor Bong. In Jesus' name. We pray also, Lord God, yung mga babalik sa eskwela, safety sa aming mga anak. We pray for Lebleb na walang jaundice, more breast milk, at saka sa mga next na appointment niya sa doctor ay maipasa niya lahat ng test, Panginoon, in Jesus' name. We also pray for comfort and peace para po sa pagpanaw ng kapatid ni Ate Minda and safe travel sa kanya. Ganun din, Panginoon, safe travel din kay Kuya Rene na babalik sa January 17 mula sa Canada. We also pray sa tuhod namin ni Tita Pepo at Panginoon, paggalingin niyo po kami in Jesus' name. Hindi ng sciatica or muscle pain ni Job at yung job application ni PQ at review niya sa bar exam at pakapasa po siya sa bar exam. We also pray for Brielle, yung skin problem niya, matuyo yung skin niya at maging makinis ulit in Jesus' name. At syempre po, Panginoon, yung exciting na Mission Possible sa February, malapit na po, next month na, Lord. Tulungan niyo kami makalikom ng pondo at saka lakas, hindi kami magkasakit, maging safe kami doon, hindi kami madisgrasya, Panginoon, or any aksidente. At lahat ng mamimit namin ay mabibless, Panginoon, sa La Pilnas. At gagamitin mo kami ng todo-todo, sobra-sobra.
para po sa advancement ng inyong kingdom. Maraming salamat po, Panginoon. We also pray for our Irog podcast on January 15 na i-bless niyo po, Panginoon, lahat ng mga married couples sa atin. Ganun din po yung team building sa January 24 ng Pomona, at saka team building ng La Filna sa January 31. At February 6, Alab Night, Panginoon. At February 8, Missionary Send of Celebration. February 15, Mission Possible. At March 21, Dakila Breakfast Prayer. Maraming salamat, Panginoon. We pray all this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kung meron po kayo nais na idagdag pa na prayer request or anything na gusto ipanalangin, bukas po ang mikropono, i-unmute niyo lamang yung sarili at pwede po kayo manalangin. Yes, Lord. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo ngayong prayer and fasting week ng church. Father, it is you who knows everyone who is going through anger. There has been so many relationships that had been fractured because of anger, Lord. Panginoon, we pray for your healing power to come upon each and everyone that has been hurt. Lord, we pray for restoration of relationships, Lord, lalo na sa mga magkakapatid, especially, Lord, sa loob ng simbahan. We pray for your Holy Spirit to just move in our lives. We surrender, Lord God, all our bitterness and forgiveness. And Lord, we pray that there will be unity amongst your people, that there will be unity amongst the church. Dahil nga po sinabi mo sa iyong salita that people will know that you are my disciples if you love one another. And Lord, let it be amidst of nasasaktan yung aming mga puso. We will learn to love. Lord, it's not because we have the capacity to love, but because you have given us the power to love. So, Father, we pray tonight, this prayer fasting week, this year, 2026, we pray that you will just heal broken relationships, heal every friendship that had been broken, oh God, because of anger. Sa inyo po kami nananangan at nagtitiwala, Panginoon, na balik mo po yung pagsasamahan ng bawat isa. It's only by your grace and it's only by your power that all things will be possible. But Lord, in you as we trust, all things are possible. Marami pong salamat sa bawat isa. We just pray, oh Lord God, I just pray for our leadership. Lord God, what had happened, oh God, in the past, Lord, we pray that you will just protect them. Continue to give them, Lord, the strength that they need. We pray for your hand, for your love to cover them, Lord, that your love will overflow amidst of the pains, amid of the crisis that had been experienced. Father, that you will just, Lord, let your healing, let your restoration flow upon each and every one of us. Kayo po ang kumilos, Ama. Panginoon, dalangin namin na pagpalain mo ang bawat isa. Ang anger na yan, Panginoon, na hindi mo nakakatulong. Bagkus, Panginoon, dalangin namin na ilayo mo ang mga anak mo sa anger. Dahil ang anger, Panginoon, ay napakalapit sa danger. So we pray for your Spirit to just cover each and every one of your mighty hand of protection. Cover us with the most precious blood of Jesus. And we declare that indeed no weapon against your people shall prosper. Maraming salamat po, Ama. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa iyong mga anak. Kayo ang Diyos na nag-iingat sa iyong mga anak. Iayos mo po ang aming mga lakad. Iayos mo po ang mga salita na lumalabas sa aming mga bibig upang kami, Panginoon, ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Prosper all your people, O God, and La Filona's family, and even for those who had been out of the church, we remember them in this prayer, God. At abutin mo po ang bawat isa ng iyong mapagpalang kamay. In Jesus' name, amen. Praise God, yeah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli, sa lahat ng aming naidalangin, Panginoon, ikaw ang mabigyan ng kapurihan at kalwalhatian. At sa aming pamamahingayan mo nga, yung kalakasan ay siyang aming maranasan at ibangon mo kami muli, Panginoon, sa kinabukasan na may taglay ng kalakasan at kagalakan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you.
the Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Buksan na natin ang mga bintana at tayo mag-picture-picture na. Ayan, ayusin ko lang po ito. Ayan. Anong oras na dyan, Ate Rose? 1 na po ata. 12:30 po pala. 1 o'clock na dyan. Oo. Opo. Ayan. Okidoks, kidoks, kidoks. Dali lang po. Ayusin ko lang. Ayan. Okay. So, at the count of 3. 1, 2, 3. Smile. Okay. Maraming salamat. See you tomorrow. Nako, Salamat last na po. bukas. At Good night po. bukas ang gabi, pag-usapan natin ay pinag-usapan natin yung pride, yung anger. Bukas, pag-usapan natin forgiveness. Okay? Yan. See you tomorrow night. God bless you. Babu. Bless you Good God bless. night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night.